yan! Mandurukot yan! Sigaw ng babaeng mabilis na hinahabol sa loob ng mall ang tinutukoy niyang mandurukot. Mamang guard, harangin niyo yan! Siya si Princess de la Paz, janitress ng mall, dalaga at 24 anyos. Matapang siya kung kaya na makita niyang may nadukutan na matanda, agad niyang hinabol ang mandurukot. Harangin niyo! Mamang guard, harangin mo yung lalaking yun! Muli niyang sigaw. Sa inis niya, hinubad niya ang suot niyang rubber shoes at malakas na ibinalibag sa lalaking akala niya itatamaan niya. Ngunit hindi niya akalaing maglalanding ang sapatos niya sa mismong mukha pa ng isang lalaking marahang naglalakad sa pasilyo ng mall na iyon. At anong klaseng kalokohan ang ginagawa mong babae ka? Galit na sabi ng lalaking tinamaan ng kanyang sapatos. Natulala si Princess, hindi makapagsalita. Pero sinikap niyang humingi ng tawad. Naku sir, pasensya na po kayo. Ano ba namang klaseng kapalpakan ang nagawa ko? Sorry talaga sir, naawa lang po ako doon sa matandang ninakawan ng wallet na lalaking yun eh. Sige ho sir, kailangan ko pang habulin yun. Akma siyang tatakbo na para mahabol pang mandurukot, pero maagap nitong nahilang mahabang buhok niya na nakaponytail. Aray ko naman sir! Napasigaw siya dahil sa may kalakasan nitong hinilang buhok niya. Doon na nag-init ang ulo niya para sa lalaki. Ano ba? Sigaw niya na sinabayan ng masamang titig. Will you please shut up? Simula nang mapadaan ako sa gumingito ng mall ko, wala na ko narinig kundi ang ingay mo. Babae ka ba talaga o bakla? Baka naman may tinatago kang Adam's apple dyan sa leg mo. Oh, di tingnan mo. Eto, dali tignan mo na. Galit siya lumapit ng maigi sa lalaki at tumingala para ipakita ang kanyang leeg. Napatingin na lalaki sa bodyguard dito at sumenyas na ilayo siya. Agad na humarang ang mga lalaking nakaitim sa kanya at bahagya siyang itinulak. O ngayon, matatakot kang tignan. Duwag ka pala. Baka ikaw bakla. Nagtatago ka sa anino ng mga lalaking yan. Inis niyang sabi habang pinapagpagan sapatos niya na tumama sa mukha ng lalaki. And what do you mean by that? Marumi ang mukha ko? Baka yung sapatos mong marumi. Oh, sinabi ko ba? Masyado ka naman sensitive sa mga kilos ng ibang tao. Para pinagpagan ko lang sapatos ko eh. Alam mo kasi, kanina lang nakatapak ako ng dumi ng aso. Well, bagay naman ang mukha mong pamunas, di ba? Taas ang kilay na tinalikuran niya ang binata. Ngunit napahinto siya at muling hinarap ang binata. Siya nga pala, pwede bang dagdagan yung security sa mall na ito para hindi ako janitress ang humahabol sa masamang loob na nakakapasok dito? Pang ilang beses na ako nagabol ng mandurukot dito. Nataon lang na ikaw ang tinamaan ng sapatos ko. Bye! Sinabayan niya ng pagtalikod ang matapang at mataray niyang pananalita. Matalim na tingin at tuwid na linya sa mga labi ang huling nakita ng lahat sa mukha na nag-iisang tagapagmana ng buong mall na iyon at ng iba pang mga negosyo na nasasakupan ng pamilya Flaviera. Sila ang sikat na pamilya at kilala sa lahat ng business field. Lahat ng uri ng negosyo pinasok na ng pamilya nila. Kaya masasabing sila ay isa sa mga pinakamaimpluwensya negosyante sa mundo ng pagnenegosyo. Galit na nagbalik si Donnie sa kanyang opisina. Hindi niya mailabas ang galit niya sa isang babae. Kaya pagdating doon ay halos pagsisipain niya ang mga dekorasyon sa kanyang opisina. Sino ba yung babae ngun? Alamin mo kung sino siya. Pati na yung performance niya bilang empleyado. Baka mamaya palaging late. Hindi kayo hanapan mo ng butas para matanggal sa trabaho. Tapos noon ay kumalma na ito at naupo sa swivel chair na nasa may tapat ng table. 5 minuto lamang at nakita na ng mga staff ni Donnie kung ang performance sheet niya. Sir, nakuha na namin ng impormasyon. Sa kasamaang palad sir, employee of the month po siya ng kumpanya natin ng 1 taon na. At wala po talagang maipipinta sa pagtatrabaho niya sa mall natin o sa kahit saang branch. Paliwanag ng secretary. What? Yung ganong klase ng kilos? Are you serious? Tumango muna ang babae. Yes sir, kaya wala tayong magagawa para paalisin na lang basta ang babaeng nakatama ng sapatos sa mukha mo. Naiiling na sabi ng babae na parang natutuwa pa. No way! Yung pagtama pa lang na mabaho niyang sapatos sa mukha ko. Kasalanan na yun. Bigyan niyo siya ng suspension. Wala akong pakialam kung gaano pa siya kabuting empleyado. Pinahiya niya ako. Pero Sir Donnie, iniligtas lang niyang isang kawawang matanda. Bakit nahuli ba niya? Hindi di ba? Sa halip ako nang tinamaan sa mukha ng sapatos niyang bulok. Ayoko ng pagtalunan pa. Basta,
Ipatanggal mo siya o kaya parusahan. Tignan ko lang kung mapagyabangan pa niya ako sa susunod na magkita kami. Galit pa rin sabi ni Donnie. Ang desisyong iyon ni Donnie ay agad na nakarating sa HR. Bilang utos ng CEO, kailangan nilang ipatupad yon kahit na alam ng lahat na walang masama na ginawa si Princess. Ha? Suspended ako? Kailan pa naging krimen o kasalanan ng tumulong sa taong nangangailangan? Kasalanan niya dahil hindi maayos ang pamumuno niya sa mall na ito. Kaya dito naglalagay ang mga halangang kaluluwa. Pati ba naman matanda dudukutan pa ng wallet? Galit at nanggagalaitin yan sabi sa harap ng mga kasama. Anong magagawa natin? Kahit arum nalaman na employee of the month ka ng 1 taon, wapakels daw si CEO natin Basta galit sa'yo. Grabe na talaga, ibang iba sa ama. Noong si Mr. Ivan Flavier ang namumuno, hindi ganyan. Inaalagaan ng mga empleyado. Lahat pa ng benepisyo meron tayo. Ngayon, ewan ko ba? Ang sama ng pumalit. Yung bunsong anak, ang sabi naman nasa edad na raw yun. Kaya lang masungit talaga. Cold nga raw sa lahat ng tao. Ganun pala. Snowman pala siya. Ang dapat sa kanya pinapalitan ng karot ng ilong at saka nilalagyan ng timba sa ulo. Malakas niyan sabi sa mga kasamahan na lumikha ng malakas na tawanan. Ngunit natahimik ang lahat na makarinig ng mga yabag mula sa labas ng kanilang barracks. Kita nila ang lalaki ngayon lang ay pinagtatawanan nila. Masama ang tingin nito sa kanya habang bahagyan nakangisi. So, pinagtatawanan niyo pala ako. Anong sabi mo? Dapat akong lagyan ng karot sa ilong ko at timba sa ulo. Kanina lang, wala pa kaming ground snap, tanggalin ka. Kahit na tinamaan na mabaho mong sapatos sa mukha ko. Ngayon naman, ginagawa mong katatawanan ng iyong amo. Pambabasta sa may-ari ng kumpanyang pinapasukan mong pinakabutas na nakikita ko sa'yo. Ano, hindi pa ba grounds yun para matanggal ka? Kaya mula ngayon, magbalot-balot ka na ng mga gamit mo. Pwede ka na lumayas. Sabi pa nito sa kanya. Tapos ay tumalikod na at hindi na inintindi ang kanyang mga sasabihin. Che, paano ko magbabalot-balot wala naman dito mga gamit ko? Pasaway. Napapailing pa siya at natawang muli. Hay nako, Princess, nakakaloka ka. Pinatalsik ka na nga sa trabaho nakukuha mo pang magsaya at magpatawa. Ano ka ba? Saway ng kanilang supervisor. Nanghihinayang lang ako. 1 year ka naging model employee. Hayaan mo na yun, ma'am. Huwag ko lang siya makita ulit, kundi itatampal ko sa kanyang sapatos na to. Kainis siya. Siya na nga tinutulungan kong manghuli ng mga masasamang loob. Ako pang may kasalanan talaga. Napaka talaga na lalaking yun. Ay, ewan. Puro yata hangin na laman ng utak nun O siya, babay na. Aalis na ako. Biro pa niya. Sinikap na patawanin ng lahat kahit na alam na mga kasamahan niya na dehado siya sa nangyari. Nagmamadali na siyang umalis sa kanilang staff room. Habang dala ang backpack niya, napatingin siya sa wallet niya na may lamang 3,000. Umupo muna siya sa loob ng coffee shop at nag-iisip kung paano niya mapapagkasya ang natitirang pera. Ay nako, nakakainis talaga. Ngayon pa ako nawala ng trabaho 3,000 na lang ang laman ng wallet ko. Kasalanan to ng lalaking yun Makikita talaga niya. Ipapatikim ko sa kanya tong sapatos ko. Bulalas pa niya nang hindi niya sinasadya makita nga lalaking kinaiinisan. Ayun siya. May lakas pa ng loob na makipag-date. Samantalang ako, tinanggalan niya ng trabaho kahit na alam niyang wala naman akong kasalanan. Galit siyang tumayo at dinampot ang backpack niya. Saka siya naglakad papalapit sa lalaki. Wala na akong pakialam ngayon. Total, hindi ko na siya boss. Kaya matitikman na niya ang mabango kong sapatos. Tumakbo siya papalapit sa lalaki nakaupo sa may table at may kaharap na matandang babae. Mr. Snowman! Hetong sayo! Sabay sipa niya sa mukha nito. Sa taas niya sumipa, tumama sa pisngi nito ang dulo ng suot niyang sapatos. Nanlaki ang mga mata ng matandang kaharap nito. Natulala ang mga tao sa paligid nila. Agad na napatayo ang binata. How dare you! Ikaw na naman! Wala ka bang gagawin kundi busitin ang araw ko at ipatikim sa akin ang mabahong sapatos mo? Tama lang yan sa'yo. Para naman maalog yung utak mong puno ng hangin. What? Iniinsulto mo na naman bang amo mo? Oops! FYI lang ha. Tinanggal mo na ako sa trabaho, di ba? Kahit na alam mo namang wala akong kasalanan. Ang kasalanan ko lang tumulong ako kasi ang CEO ng mall na ito, puro yata hangin na laman ng ulo. Hindi na yata marunong mag-isip. Ay, sorry. Ikaw nga pala yun. Sorry ha. Nang-insulto ba kita? Totoo naman. Nang aasar pa niyan sabi, pinagpagan pa niyan sapatos niya sa harap nito. At least, nakaganti na ako sa'yo.
Huwag mo lang sanang hilingin sa sarili mo na magkita tayo muli. Kasi pagsisisihan mo yon. Sabi pa niya sabay talikod na at kampanteng naglakad palabas ng coffee shop. Pagalis si Princess, malakas namang napapalakpak ang ginang na nasa harapan ni Donnie. Oh, bravo! Ang saya ko! Ngayon na lang ulit ako nakakita ng babaeng katulad ng Ate Abigail mo. Akalain mo, may katulad pala siyang kayang patiklupin ng isang Donnie Flaviera. Grandma, you saw how that damn woman humiliated me and you're still happy? Hindi naman, apo. Kaya lang, naalala ko lang ang ate mo. Kapag bumalik siya, masasabi kong dalawa na ang babae magpapatino sa'yo. Sana nga. Sagot pa ng matanda na muling tumawa na malakas. Napailing na lang ang binatang si Donnie. Kinabukasan, nasa labas na naman siya ng bahay kahit na wala na siyang trabaho. Ang layunin niya naman ay makahanap ng bagong mapapasukan. Hawak na ang dyaryo na nabili at hinahanap ang lokasyon na nakita niyang may nakalagay na hiring. Saan kaya yung Happy Wedding Cake Bakery? Sabi kailangan nila ng helper. Kahit na lang muna. Sabi niya habang nakatingala sa isang building. Nang biglang may itim na kotse ang huminto sa harapan niya at ilang kalalakihang nakaitim ang bigla na lang lumapit sa kanya. Kailangan mo sumama sa amin. Huwag ka nang gumawa ng ingay para hindi na magkagulo sa mong lugar. Sabi pa ng isa sa mga lalaki. Nakakita siya na mag-iinang naglalakad sa lugar ding yon, kaya mas minabuti niyang sumama na lang. Pinasakay siya sa itim na kotse. Doon may nakita siyang matandang babae na sa unang tingin pa lang ay alam na niyang mayaman ito. Sino ho kayo? Natatakot niyang tanong. Ang akala niya ay si Mr. Donnie Flavier ang nagpadukot sa kanya. Huwag tayo rito mag-usap. Doon tayo sa opisina ko. Sabi pa ng matanda. Tapos ay umandar na sa sasakyan. Hindi na siya kinabahan dahil sa isang matandang babae ang naroon. Alam niyang walang mangyayaring masama. Maya-maya ay bumaba na sila ng sasakyan. At laking gulat niya na naroon sila sa napakalaking gusali na pagmamay-ari ng mga Flavier. Patay, mukhang kakampito ng lalaking si Snowman. Bulong pa niya sa isipan. Napatigil siya sa paglalakad ngunit agad siyang binantaan ng tingin ng mga bodyguard na matanda. Sino ho ba kayo? Bakit kailangan niyo pa akong takutin? Tanong niya habang nakatingin sa matanda. Sorry, iha. Natakot ka ba sa ginawa namin? Tanong na matanda hanggang sa nakarating sila sa opisina. Umupo ka. Medyo mahaba ang sasabihin ko sa'yo. Sabi pa ng matanda nang ituro ang malapad na couch na naroon. Umupo naman siya at tahimik na nagmamasid. Umupo rin ang matanda sa kanyang tabi. Una sa lahat, ako nga pala si Martina. Tawagin mo akong Lola Martina. At tama ka ng hinala. Ako ay Lola ni Donnie. Ho? Sabi ko na nga bakit ho? Nagsumbong mo bang utak hangin na lalaking yun? Nanlalaki pa ang mga mata niya na magtanong sa matanda. Si Donnie, utak hangin? Napakurap matang tanong ng matanda at maya-maya ay natawa dahil sa inosente niyang mukha. Ay talaga, hindi ako makapaniwala na may babaeng tumatawag sa apo ko ng ganyan. Nakakatuwa ka talaga. Lola, sorry na po. Kung pinatawag niyo ako dito para pagalitan at pahingi ng tawad sa lalaking yon, hindi ko po gagawin. Sorry po talaga. Pero tama lang sa katulad niyang walang laman ng utak. Sukat ba naman tanggalin akong sa trabaho kahit na napakaganda ng record ko? Hindi naman po sa pagmamayabang pero ipinagmamayabang ko po talaga. Biruin niyo, hindi ko naman po sinasadyang tamaan siya ng lumilipad kong sapatos. Ayun, Gina. Gina G. Anong ibig sabihin nun? Tanong pa nito habang naaaliw sa kanya. Gina G, Lola. Galit na galit. Tapos ay tumawa na rin siya na malakas. Naalala niya kasi ang hilat siya ng mukha ng binata nang tamaan niya ito ng sapatos. Ay nako, yan nga ang dahilan, iha. Kaya kita pinatawag dito at kinakausap. Hindi para pagalitan, kundi para ipagpatuloy mo pang paglapit sa kanya at pangaasar. Sobra kong ikatutuwa kung makita kong may malaki ng pagbabago ang apo ko nang dahil sa'yo. Nalaglag ang panga niya at nawala ang mga ngiti sa labi niya. Teka lang po, anong ibig niya sabihin? Iyon na nga, maging malapit ka sa apo ko at kung pwede nga lang, mapaibig mo pa siya. Lusawin mo sanang malamig niyang puso
Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili at cold talaga siya makitungo sa lahat ng tao sa paligid niya. Insensitive din siya at walang puso sa pamamahala. Kung lalapitan mo siya at mababago mo, di hindi na ako mag-aalalang walang makakasama si Donnie. Pakiusap na matanda. Lola, hindi ko yata kayang gawin yan. Napakasungat na lalaking yun at sa tingin ko hindi na siya magbabago pa. Pagtanggi niya sa hiling na matanda. Nung makita kong sinipa mo siya, naisip ko agad na ikaw ng babaeng makapagpapabalik sa dating Donnie. Noon kasi masayahin siya. Subalit na, simula nang ipakasal ang ate niya sa lalaking mayaman din at dinala yun sa ibang bansa, nagsimula nang maging malungkot ang apo ko. Sa tingin ko, ikinabigla niyang biglaan ding pag-aasawa ng kanyang ate at inilayo pa ito agad sa kanila. Malungkot na kwento na matanda. Gusto niya malungkot din pero ang gusto talaga niyang malaman ay kung ano ba ang kinalaman niya sa pangyayaring yun. Madam, nakakalungkot nga ho yun. Pero ano naman pong kinalaman ko doon? Wala akong kinalaman tungkol sa kwento na yan. Gusto niyo bang magpanggap akong ate niya? Baka sakaling bumait na siya? Malakas na natawa ang matanda sa mga sinabi niya. Ikaw talaga, iha. Nakakatuwa ka. Hindi ganun ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko sana, maging malapit ka sa kanya at paumuhin mo siya, paibigin. Ho? Napatayo siyang bigla sa narinig mula sa matanda. Naku, imposible ho yun. Nakita niyo naman ho kung gaano umuusok ang ilong nun sa akin. Paano ko siya mapapaibig? Kita niyo ngang sinlamig ng yelo ang puso nun. Tuloy-tuloy na sabi niya at panayang iling. Iyan nga ang dahilan kaya kinailangan kitang kausapin ng masinsinan, Emma. Tinawag nito ang assistant, lumapit ito, saka may iniabot na folder. Binuklat iyon ng ginang. Ikaw si Princess de la Paz at ikaw ang panganay na anak ng isang business tycoon na malapit ng malugi. Ang iyong amay si Mr. Gustavo de la Paz. Lumapit siya sa akin kailan lang, humihingi ng tulong. Kung pwede ako mag-invest sa kanya ng 50 billion para muling maiahon ang papalubog na ninyong business. Ako lang daw ang pwedeng makatulong sa kanya. Sa business ninyo, igagran ko ito kung papayag ka sa alok ko sa'yo. Isa papayag na payag ako maging business partner ang papa mo dahil sa'yo. Gustong gusto kita. Kaya sana wag mo na akong tanggihan pa. Naubos siya ng ilang ulit. Teka lang ho, huwag niyo naman akong gawing pain para dyan. Kung gusto siyang tulungan nyo. Patagal na akong umalis sa poder nila. Simula nang mamatay ang mama ko at nag-asawa siya ulit. Wala na pong kinalaman sa kanila. Tumayo na siya at nagtangkang umalis. Sigurado ka. Nalaman ko na may medical problem na ngayon ang papa mo. May sakit na siya sa puso at inaabuso ng madrasta mong kabuhayan niya. Kaya nga siya ngayon lubog sa utang. Pero ang masama pa dito, hindi alam ng papa mo ang lahat ng kalokohan ng asawa niya at anak nito. Ikaw, kaya mo bang pabayaan na lang ang ama mo na malubog sa isang malaking kumunay nang hindi niya alam? Pero kung pagbibigyan mo ako nang bahala sa kanila at makakaahon ng ama mo sa lahat ng paghihirap niya ngayon. Ngumiti na makahulugan ng ginang na mapaharap siya dito. Sigurado po ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Oo naman, iha. Meron akong pruweba. Tapos ay sumenyas na naman ito sa assistant. Ibinigay ang isang folder na naglalaman ng lahat ng mga impormasyon at ibinigay sa kanya. Nagulat siya na makita at mabasa ang lahat ng mga yon. Napatitig siya sa matanda, lalo na nang makita niya na may ilang lalaking kinakalantaryo ang stepmom niya. Sure po kayo na kaya niyong ayusin ang lahat ng ito? At sa bandang huli, maparusahan silang lahat? May gigil sa kanyang boses sa magtanong. Leave it all to me. I'll take care of it. Tiwanang sabi ng matanda. Pumayag nga siya sa gusto ng lola. At dahil tinanggal siya ng CEO na si Donnie, ibinalik siya ng chairman para maging personal janitor sa opisina ng apo nito. Gulat na gulat si Donnie na mabungaran nito ang mukha niya sa loob ng opisina mismo. What are you doing here in my office? Weren't you supposed to leave the mall? Masungit at halos magdikit ang mga kilay nito dahil sa galit. Grabe naman, Gina G. Bulalas pa niya habang natatawa. Sa kanya inusog-usog ang hawak na mop para malampaso ang sahig.
Ano ba? Umalis ka nga rito. Hindi ko gusto makita ang babaeng katulad mo. Tinanggal ka na nga sa mall, tapos nandito ka. Sino nagpapasok sa'yo dito? Galit na umupo si Donnie sa sofa habang nakalapat pa ang mga kamay sa sandalan. Mas mataas sa'yo, okay? Hindi mo ko pwedeng paalisin na lang basta-basta. Sabi niya, para daw ako yung big sister mo kasi kayang-kaya kitang sipain ng ganito. Tapos ay itinas niya ang bahagyang isang paa niya at laking gulat niya na mabilis na umilag ang binata. Napatayo pa ito sa kinaupuan. Malakas sa tawang pinakawalan niya. Hindi niya akalaing nagkatroma na ito sa kaunting galaw lang ng paa niya. What? Hindi ko pa nga naitataas ng todo tong paa ko. Grabe ka ha. Ang laki mong duwag. Excuse me, hindi ako duwag. Sadya nagkatroma ako sa sapatos mong yan. Ayoko nang madikitan pang muli ng maruming bagay na yan. Kaya pwede ba? Get out of here. Ayoko dito ka naglilinis. Doon ka maglinis sa kabilang building, pwede. Ay, sorry po talaga sir. Bilang model of employee ng isang taon sa mall kung saan pinatalsik ako ng walang pusong snowman. Ayun, may fairy godmother na nakarinig ng iyak ko, ng hinagpis ko, at ng sigaw ng wallet kung wala ng laman. Kaya eto, narito ako. Narito ako na lagi nang nakatingin. Idinian pa niya sa pagkanta ang huling mga salita. Matapos asarin ng binata. Nag-iwan pa siya ng malanding kindat bago tuluyang umalis sa loob ng opisina. Agad na tumayo si Donnie at lumapit sa table nito. Iniangat niya ang receiver upang makatawag sa sekretary. Ana, pumasok ka nga. Maya-maya ay pumasok ang sekretary. Yes sir, may kailangan po ba kayo? Oo. Sino nagpapasok sa babaeng yun? Sino sir? Maraming babaeng pumapasok sa kumpanya natin. Tanong pa ng babaeng may pagkatanga. Ay nako, yung janitor, yung kagagaling lang dito. At yung sinasante ko sa mall. Ah, si Princess, yung nambatasay ng sapatos at sumipa sa'yo sa muka? Siya po ba? Gigil na napatingin si Donnie sa babaeng secretary. Naku, pasalamat ka, hindi ako pumapatol sa tanga. Sige na, umalis ka na nga lang. Wala ka na itulong. Tumaliko dito at lalong nabwisit. Pero si isang saglit, napailing at naalala ang sinabing pangalan. Ah, princess pala. Siya palang prinsesa na mabaong sapatos. Tignan ko lang kung gustuhin niya pang bumalik dito. Pinapainit niyang ulo ko ha. Hindi akalain ni Princess na mas matindi pa ang galit sa kanya ni Donnie. Yung pakiusap sa kanya ng lola nito para bang ayaw na niyang ituloy. Kaya lang kapag naalala niyang kalukuhan ng madrasta, sumasama ang loob niya. Walang hiya sila. Hindi namatay si mami para lang walang hiyain nila ang daddy ko. Inis niya sigaw sabay pukpok na mga kamay sa locker. Lumikhayo ng ingay. Ah, ikaw ba yung bagong janitor? Balita namin, natanggal ka sa mall. Bakit naman kayo isang tulad mo napatalisik ay dito man napadpad sa building ng kumpanya? Ano, dito ka magsisiga-sigaan? Tanong na lalaking biglang pumasok sa locker room. May mga kasama pa itong 5 lalaki pa. Oh, ano naman sa inyo? May malakas akong backer, problema nyo. Galit din niyang sagot. Aba, matapang. Nakatanggap lang naman kami sa CEO ng pahintulot na pahirapan ka. Sabi ni sir, huwag ka raw bibigyan ng madaling trabaho. Pagkatapos mong maglinis sa opisina niya, dapat gawin mo pa yung ibang trabaho dito. Kung pwede nga doon ka sa rooftop maglinis. Bilis! Utos pa ng isang lalaki. Kapal na mga mukha ninyo? Sabi niya, matapang na inirapan ng mga lalaki. Ngunit nagulat sila nang ibagsak ng isang babae ang kamay sa pintuan ng locker room. Ito pala ang supervisor ng mga janitor doon. Ang sabi ni sir, bumalik ka raw sa opisina niya. Hindi raw niya gustong paglilinis mo. Ulitin mo raw. Hanggang sa masatisfied siya. Bilis, punta na doon. Ibap mo sahig para kumintab. Utos pa ng babae. Okay, ako nang bahala Ma'am J. Hindi lang sahig ang pakikitabing ko, pati na mukha niya. Saka siyang umisi ng nakakaloko. Sinabayan niya pa na nakakaasar na tingin sa mga bagong kasamahan lalaki. Naiiling na lang ang mga kasamahan. Yabang nun, akala mo kung sino. Inis pang sabi ng mga lalaki. Huwag niyo siya salingin. Sinipa niya ang CEO sa mukha. Kayo, kaya niyo bang gawin yon? Naiiling na iniwanan ng babae ang iba pang janitor na natulala dahil sa narinig at na lamang ginawa niya. Samantalang pagbalik niya sa opisina ni Donnie, natigilan siya dahil puno ng putik ang sahig ng opisina nito na kanina lang ay pinaghirapan niya linisin. Nang tignan niya ang banyo,
Muntik na siyang masuka na maamoy ang mabahong amoy ng inidoro na puno ng dumi. Buwisit! Inis niyang sigaw. Nilapitan niya sa kabilang silid ang binata na nakahiga lamang sa sofa. Hoy, mister! Ang galing mo rin oh! Nakahiga ka lang pala dyan, kaya pala walang nangyayari sa pamumuno mo. Tapos anong ginawa mo sa CR? Hindi naman yung barado kanina. Bakit pinapahirapan mo ko? Gigil niyan tanong, habang hindi siya iniintindi ng binata. Bagkus ay nagbukas ito ng TV at nilakasan ang volume. Naiinis niyang kinuha ang remote at pinatay ang TV. What the heck are you doing? Galit itong napatayo at humarap sa kanya. You are so childish! Napabuga pa siya ng hangin. Ito na ba yung paraan mo? Ganito ka ba gumante? Binarha mo talaga yung CR para galitin ako at paguran ganun ba? Ngumiwi lang ito at sumenyas ang kamay para sabihing wala siyang pakialam. I don't care. Kung ayaw mong gawin na trabaho yan, then quit and resign sa kung sino mang Poncio Pilato na katas ang nagbalik sa'yo dito sa kumpanya ko. Get out! Get out? Sige, mag-get out ako. At saka sino maglilinis ang dumi mo sa CR? Maraming janitor. Kung ayaw mo lang naman, pero kung ayaw mong umalis, pues magdusa ka. Okay lang. Pagbibigyan ko ngayon ng pagiging isip bata mo. Alam mo, hindi ka lang snowman eh. Clown ka pa sa paningin ko. Hindi ka bagay sa posisyon mong CEO. Bagay ka sa birthday party ng mga batang katulad mong mag-isip. Sobrang childish. Ew, kahit kailan hindi ako mai-inlove sa gaya mo. What? What do you mean? Yabang mo talagang babae ka. Ikaw, hindi ka magkakagusto sa akin. Wala pang babae nagsabi sa akin yan. Nadut-dut pa nito ang kanyang sentido na agad niyang tinapik. Pues, meron na ngayon. At yung sinabi sa akin ni Lola na paibigin ka, mukha, hindi na mangyayari kahit na kailan. Natigilan si Donnie sa narinig. What did you say? Paano naman napasok ang lola ko dito? Hindi na niya sinagot ang lalaki. Bagkus ay sinimulan niya linisin ang banyo. Halos hindi siya makahinga at diring-diri siya sa nakikita niyang dumi. Ay, napakababoy. Sino magkakagusto sa tulad yung masamang ugali? Diyos ko naman, kapag hindi siya nagbago, magiging katulad ang duming itong utak niya. Ay naku. Naibulong na lang niya sa sarili. Araw-araw ganon ang nangyari sa kanila. Away, bangayan at bardagulan. Minsan hindi na niya matiis sa mga kalokohan nito sa kanya. Yung mga nilinisan niya, uulitin niya pagkalipas ng isang oras. Walang tigil ang binata sa pagdudumi. At kung minsan, nag-uutos pa ito sa iba para dumihan ng opisina. Kung hindi natapon na kape, putik mula sa labas ang kanyang tinatrabaho. Linis doon, linis dito, walang pahinga. Parang bata ang binata sa walang tigil nitong pangaasar. Halos 2 buwan na niyang tinitiis ito. Pero nagagawa niyang tagalan kahit na papano para sa kanyang papa. Samantalang habang tumatagal din, hindi niya namamalaya na nasasanay ng binata sa bangayan nila at natutuwa na pala itong makitang naiinis siya. Para ba naging happy pill nitong inisan siya at matarayan niya. Kahit na minsan, hindi na niya mapigil na sipain ito gamit ang sapatos niyang pinandidirihan nito. Ngunit isang araw, nagpalakad-lakad na naman ang binata sa bagong linis niyang sahig at saka sitting pretty na naupo sa sofa, nanood ng TV. Sir, wala ka naman bang gagawin? Yan na naman, manunod ka na naman ng TV. Isang linggo na kita nakikitang ganyan ah. Tignan mo nga yung table mo, gabundok na mga papeles. Sita niya sa binata. Huwag kang pakialamera, janitor ka, hindi sekretary ko. The executive director o kaya naman board member. CEO ako. Gagawin ko yan kung kailan ko gusto. Nagpatuloy lang ito sa panonood ng TV. Nilapitan niya ang table at tinignan ng mga papeles. May mga kontrata na dapat basahin, mga request ng mga empleyado na dapat pag-aralan. Nakita niya rin doon ang security request ng mall. Humihingi ng dagdag na security guard at CCTV camera na dapat palitan, pero wala itong gustong gawin tungkol doon. Ang tagal na nitong request doon sa mall. Hanggang ngayon hindi mo pa rin pala pinapansin ang apela ng mga namamahala doon. Anong klaseng CEO ka? Hindi mo ba alam na naging talamak ang nakawan doon? Halos doon na nagtatambay ang mga snatcher, hold-upper, shoplifter. Ano ba? Galit niyang tanong. Nag-aalala na siya dahil marami na napapahamak dahil sa mahinang seguridad ng mall. Ngunit hindi siya pinapansin ng binata. Pasipol-sipol pa ito habang nanonood ng TV. Sa galit niya,
Nakita niyang babasaging bagay kung saan nakasulat ang pangalan nito at titulong CEO. Nadampot niya yon at ubod lakas na ibinalibag sa TV. Gulat na gulat si Donnie. Napatayo ito at laglagang pa nga na makitang basag na ang TV. Halos lahat ay nagulat at napasilip sa loob ng opisina ng CEO. What the hell? Bulalas pa ni Donnie. Talagang mapupunta ka sa hell ng maaga sa ginagawa mo. Hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Galit niyang sigaw. Inis na siya at sobra na ang galit niya. Ayusin mo sarili mo. Kung wala kang pakialam kasi mayaman ka, kasi ayos ang buhay mo dito. Sana naman maisip mo yung ibang tao na nahihirapan dahil sa kapabayaan mo. Wala kang karapatang mamuno ng isang negosyo kung makasarili ka lang. Sarili mo lang mahalaga sa'yo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka nagpakahirap na maitayo ang mall na yon at kung ano pa negosyo meron kayo. Minana mo na nga lang ang posisyon mo tapos hindi mo pa kayang gampanan na maayos. Nakakaawa ka. Sigaw pa niya tapos halos maiyak dahil sa galit sa binata. Paglingon niya nakita niya doon ang lola ni Donnie. Ngunit mas pinili niyang umalis dahil baka mamura na niya ito kapag hindi niya ginawa. Donnie, I'm so disappointed with you. Hindi ko akalain na ganitong ginagawa mo. May dahilan si Princess. Sana naman tapusin mo ng pagre-rebelde mo. It's time to be mature, apo. Malungkot na payo na matanda. Tapos ay umalis din ito sa opisina. Naiwan tulala at pahiyang-pahiya sa sarili si Donnie. Sa oras na yon, tila natauhan na ito at walang mahirap na mukha sa sarili. Naisip ng binata na tama si Princess. Mali ang mga ginagawa niya. Isang linggo na lumipas buhat na mangyari ang pambabasag niya ng TV ni Donnie simula noon ay hindi na siya pumasok. Ilang beses na rin siyang pinuntahan ng lola ni Donnie ngunit nagmatigas siya. Dahil doon ay pinayuhan siya ng matanda na doon na lang ulit sa mall pumasok bilang janitor. Umaasa ang matanda na makikita niya ang kakaibang pagbabago sa apo nito. Bagay na ayaw na niyang paniwalaan. Pakiko sa kanya, bakit kailangan pang tignan kung magbabago ang snowman na yun? Sabi niya sa sarili. Kasama niyang ibang kasamahan na namamasyal sa loob mismo ng mall na pagmamay-ari ni Donnie at dati niyang pinapasukan. Habang masaya mga kasamahan niya, iba naman ang tinatakbo ng isipan niya hanggang sa makakita ang isa sa kanila ng stop toys na snowman. Oy, si Ola po! Sigaw ng isa sa mga kasama. Siya naman ay napangiti dahil may naaalala siyang masungit na lalaki, lalo na makita niyang ilong ng snowman na stop toys ay carrots. Grabe, naalala ko yung sinabi mo dati na papalitan mo ng carrots ang ilong ni Sir Donnie. Ang lakas ng tawa namin noon. Tawanan muli ang narinig niya buhat sa mga kaibigan. Hindi niya pa akalaing bibili ni Charo ang laruang yon. O ito na, para hindi na lumilipad ang isip mo doon sa lalaking yun. Mukhang sa tagal mo dong na-duty sa opisina niya. Mamala-mala na sanay ka na nakikita ang masungot na lalaking yun. Sabi pa nito habang inaabot ang laruan. Kung hindi lang dahil kay Papa, hindi ako papayag sa hiling ng lola niya. Ayoko mapalapit sa lalaking yun, no? Napaka-red flag niya. Ayoko sa kanya. Mahina ngunit may gigil niyan sabi. Bahagya pa niyang nasakal ang hawak niyang stop toy. Oh, kawawa naman si Olap. Sige ka, iiyak si Anna at Elsa. Bulalas na Ruby. Sino naman sina Anna at Elsa? Ta kanyang tanong. Hindi siya pamilyar sa mga karakter na napapanood ng mga bata sa TV. Ano ka ba? Pambatang karakter. Alaga nila ang live snowman na yan si Olaf. Oh, pwede na rin maging Donnie ang pangalan niya. Tapos ay nagtawanan naman ang mga ito. Ngunit natigil ang tawanan nila nang may makita siyang lalaking kahinahinala at dinukutan naman ang kawawang matanda. Oh, may mandurukot na naman. Kinuha yung wallet ng matanda. Bulalas niya. Agad niyang hinabol ng lalaki naka-jacket at may suot na sombrerong itim. Hindi niya alam na naroon palang grupo ni Donnie dahil sa pagmamasid at pagpapakabit ng ilang mga CCTV equipment. Ito na mismo nag-surveillance at tumingin ng mga bagong equipment at nagdagdag ng mga bagong security guard. Harangin niyo! Sigaw niya habang hinahabol ang lalaki. Nakita naman agad ni Donnie ang lalaking hinahabol niya kaya't hinarang nito ang lalaking yon. At saka tila may pakpak na tinalo na malakas sa sipa ang lalaki. Lumagpak ito sa sahig. Natulala silang tatlo. Maging siya ay hindi makapaniwalang marunong din palang manipa ang binatang, noon pa man ay sinisipa din niya.
Yari kay Princess, mukhang mas magaling siya sa'yo sa martial arts. Bulong pa ni na Charo at Ruby. Manahimik nga kayo. Bulong din niya. Damputin at dali sa mga pulis ng lalaki yan. Ang lakas na loob niyon dito sa mall ko gumawa ng pugad. Pwes, ngayon hindi ko na kayo papayagan pang magkalat dito. Agad na kinuha ng mga tauhan ni Donnie ang lalaki at ibinalik sa kanyang wallet. Sa ibang wallet na ito? Tanong pa ni Donnie nang iabot ang wallet. Hindi sir, doon po yan sa matandang lalaki. Sabat ni Charo tapos kinuha ang wallet, saka hinilang kaibigan si Ruby para maiwan siya sa harapan ng binata. Bakit ang hilig mong manghabol ng mga snatcher at mandurukot? Nakita mo may hawak siyang patalim. Ano ka si Darna? Wonder Woman? May superpower ka? Tigilan mo yan hindi nakakatuwa. Sabi nito na halatang may pagmamalasakit sa kanya. So anong paki mo? O hindi ba wala kang pakialam? Ano nakain mo't parang nagbagong ihip ng hangin? Napatingin ito sa hawak niyang stop toy. Ano yan? Iyan na bang hilig mo ngayon? O baka naman namimiss mo ng cold heart rub na boss mo? Biglang huminahon at parang nanunuyo ang tono nito. Eto? Oo, para kapag gusto kitang sakalin, iisipin ko na lang na ikaw to. At least, mababawasan ang pagkainis ko at may ilalabas kong galit ko sa'yo. Kasi kung sa'yo ko gagawin, baka makulong ako eh. Walang gana yan sagot. Princess, ano ba? Ito na nga ginagawa ko na sinabi mo. Ipinakabit ko ng mga CCTV. Nagdagdag na rin ako ng mga bagong security guard. At sinabi ko sa HR na ayusin ang mga benepisyo na lahat ng mga empleyado. Lahat ng sinabi mo. Ano? Nakataas pa rin ang kilay na tanong niya. Ano? Di ano pa? Sinusunod ko na. I realize na tama ka. Mali ako. And? Napaka-cross arm pa siya habang may isang salita na nais niyang marinig sa bibig ng binata. Ngunit tila hirap na hirap pa itong sabihin. Sorry na. Mali ako, tama ka. And I promise na hindi na ako magiging cold sa lahat at nawawala ng pakialam sa mga business ng pamilya namin. Promise ko rin na aalalahanin ko na rin ang kapakanan ng mga empleyado at customer dito sa mall. Meron ka pa bang gusto? Wala na. Sagot niya sabay talikod. Saan ka pupunta? Hinabol pa siya nito at nahawakan ang siko niya. Uuwi na. Namamasya lang naman kami ng mga kaibigan ko. Hindi ko naman alam na nandito ka. So dahil tapos na mga ganap, edi uuwi na ako. Ses naman. Nabulalas ang binata at nagulat siya doon. Hindi niya akalain na tatawagin siya dito sa ganong pangalan. I mean, Princess. Huwag ka na muna umuwi. Sabi ni Lola, iuwi daw kita sa kondo ko. Nandun daw siya. Mukha mo. Bakit naman ako sasama sa kondo mo? Alam kong wala doon si Lola. Iisahan mo pa ako, no? Hindi. Gusto ko lang naman na makabawi sa'yo. Kain muna tayo sa resto. Pag-aaya ng binata. Hindi niya alam kung pagbibigyan ba niya ito o hindi. Napalingon siya sa dalawang kaibigan niya, ngunit kinawayan lang siya ng mga ito at nauna nang umalis. Nakita mo? Umalis yung mga bodyguard ko. Hindi ako pwedeng walang kasama. Paano kung balikan ako ng lalaking sinipa ko kanina? Di kargo mo ko. Lumapit ito bigla sa kanya at saka kumapit sa braso niya. What? Ang lakas mo nga sumipa kanina. Nagpapanggap ka lang bang tanga at mahina o talaga natural yun sa'yo? Ewan, basta ang alam ko. Natatakot ako mag-isa ngayon. Nagbago na ako. Hindi na ako yung tulad ng dati na masungit at parating may alalay. Basta, huwag mo akong iiwan at pumasok ka na bukas Hindi na ako babalik doon bilang janitor mo. Sagot niya. Hindi naman bilang janitor, kundi bilang bodyguard ko. Gusto kong bantayan mo ko. Habang buhay. Ano? Seryoso ka ba sa mga pinagsasabi mo? Hindi siya makapaniwala sa mga narinig buhat sa bibig mismo ng binata. Wala sa hilat siya ng pagkatao nito nung una niya itong makilala ang mga ginagawa nito ngayon. Baka naman may plano ka masama. Wala Alam mo, masyado mo lang nakuha ang loob ko nun pa. Simula nang linisin mo yung nakabarang dumi ko sa inidoro. Humanga na ako sa'yo. Natawa siya ng malakas sa sinabi nito. Ano? Dahil sa dumi mo? Napatakip siya ng bibig dahil may nakarinig sa sinabi niya. Sorry, ang bastos ng bibig ko. Pero hindi nga. Tanong pa niya habang naglalakad sila. Hinila siya ng binata papasok sa loob ng coffee shop kung saan niya sinipa ang binata noon. Talagang gusto mo rito Dami nakakatawang memories. 1 linggo na ako nakatambay dito. Simula nung umalis ka. Tapos hindi ka na bumalik. Bukod sa pinapagalitan ako ni Lola, natakot din akong baka hindi na kita ulit makita. I miss you.
Nahawakan pa nito ang mga kamay niya nakalapag sa mesa. Maya-maya lumapit ang waiter at inilapag ang 2 iced coffee. Hindi pa kami nag-order, sabi niya sa waiter. Opo, si Madam po ang nagpapabigay. Itinuro nito ang lola ni Donnie na nasa may bukana ng pintuan ng coffee shop. Kumaway ito sa katuluyan tumalikod ng may ngiti sa mga labi. Si Lola talaga, ayaw din niya akong tigilan. Sinabi pa niya na pumasok ako ulit sa mall kesa naman daw wala akong work. Yung pala, gusto lang niya makita tayo. Gusto lang niya malaman kung nang palagi ka nandito. At gusto rin niya malaman kung nagbago ka na raw. Tama naman kay ni Lola. Naging mahabang oras ang pagre-rebelde ko sa parent namin ni ate. Naiinis lang kasi ako sa ginawa nila kay ate. Para nilang ipinagbili ang ate ko. Close kami sobra. Siya na halos na nag-aalaga sa akin nun. Kasi nga wala mga magulang namin. Then uuwi sila bigla para lang kunin ang ate ko. Dalhin sa Milan at ipakasal. Bata pa si ate nun 18 years old pa lang at ako 12 years old pa lang. Wala nga nun, lumaki na akong cold sa lahat. Siguro natakot lang akong mapalapit sa isang tao tapos lalayo ulit. Napayuko pa ito. Marahan niyang kinuha ang kamay niya na hawak nito at ibinigay ang isang iced coffee. Kinuha din niyang para sa kanya at isinubo ang straw, saka sinimsiman laman ng baso. Ang sarap nito, di ba? Pero ito lang yung masasabi ko sa'yo. Sa buhay natin, hindi talaga natin maiiwasan ng may umalis at dumating. Ganun pa man, dapat nating matutuhan kung paano mag-move on. Katulad ko na wala si Mommy, tuluyan na akong iniwan. Tapos yung daddy ko, after 1 year, nag-asawa na agad. May anak pa si ibang lalaki yung stepmom ko. Humiwalay ako sa kanila kasi gusto ko mag-move on. Pero hindi para kalimutan sila, kundi para patunayan sa sarili ko na kaya ko mabuhay na mag-isa at hindi maging pabigat sa kanila. Dahil din sa kanila, kaya ka pumayag sa gusto ni Lola na paibigin ako, ganun ba? Well, oo. Pero I realize na hindi ko kaya. Mahirap pilitin ng tulad mo na mahalin ng tulad ko. Isa pa, maiksi ang pasensya ko sa tulad mong pasaway. Natawa pa siya at saka ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Pasaway ba talaga ako para sa'yo? Napapanguso nitong tanong. Oo, pasaway ka pa sa pinakapasaway. Pero cute naman ako. Aminin mo, gwapo ako, di ba? At palagi mo ako naalala. Kita mo nga, hindi mo mabitawan na laruan na yan. Eto. Hindi dahil sa'yo no, bigay ito ng friend ko. Pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo ang binata ngang iniisip niya habang nakatingin sa snowman na laruan. Talaga? Pero kidding aside, babalik ka na at okay na tayo, hindi ka nagalit? Seryosong tanong ng binata. Hindi na kasi pwede eh. Naka-oo na ako sa HR ng mall. Pinababalik na raw ako, kaya doon na ako simula bukas. Sorry. Sagot lang niya sa binata. Hindi niya gustong pagbigyan ito agad dahil gusto pa niyang malaman kung hanggang saan bang itatagal ng pagbabago nito. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na totoong nagbago na ang binata. Pagkatapos silang kumain, umuwi na siya. Nagpumilit si Donnie na ihatid siya sa bahay niya kahit na ayaw niya. Nasa tapatas sila ng simpleng apartment niya. Dito na lang ako, umuwi ka na. Ha? Uuwi na talaga ako? Baka pwedeng mag-sleep over. Inosenteng tanong ng binata. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o nagpapanggap lang talaga. Okay ka lang? Mag-i-sleep over ka? Hoy Snowman, umuwi ka na. Hindi pwede sa akin ang iniisip mo. Hindi ka pa nga nagsisimulang maligaw tapos matutulog ka dito sa bahay ko. Okay ka lang? Umuwi ka na. Singhal niya pa tapos tumalikod upang buksan ang gate. Nang mabuksan niya na yon, nagulat siya nang bigla na lang itong pumasok sa loob. Hoy, ano ba? Gigil niyang sigaw. Ngunit wala na siya nagawa na makapasok na ito sa loob ng gate. Nang mabuksan niya ang pintuan ay agad din itong pumasok sa loob ng apartment. Nagulat ito dahil pagpasok ng loob ng bahay niya, nakita agad dito ang kama niya. Kabilang bahagi ay kusina at banyo na. Bahay ba to? Hindi ko akalaing sobrang liit ang tinutuluyan mo. Mas malaki pang opisina ko dito Hindi ba mayaman ang papa mo? Oo, pero nung umalis ako, binigyan lang ako ni Papa ng 300,000. Yun na raw ang mana ko. Kaya mula noon, dito na ako tumira. Noong una, mahirap. Pero nasanay din ako. Mas okay nga dahil nabubuhay ko sarili ko sa sarili kong pagsisikap. Kahanga-hanga ka talaga. Kaya nga gusto ko nang mapakasalan ka para maalis kita sa lugar na to. Pumayag ka na sa gusto ni Lola. Ang mapakasalan mo ko, di ba yun naman ang plano ni Lola?
Kaya kanya kinausap. Gustong-gusto ka ni Lola. Hindi mo pa ba alam ang tunay na dahilan kung bakit ako pumayag? At saka I think, ang gusto lang talaga ni Lola ay magbago ka. Sana naman ipakita mo kay Lola na nagbago ka na nga. At sana maayos ang problem ni Daddy. Sorry talaga, Donnie. Papandahilan. Pinangakuan ako ni Lola na tutulungan ng papa ko at ipakukulong ang stepmother ko sa mali nilang ginawa. Medyo nalungkot din siya na makita sa mukha ni Donnie, lalo na nang ipamukha niya dito na hindi niya ito gusto. Bagkus ay ang ama lang niya ang dahilan ng lahat. Tumayo si Donnie at kakulitan nito kanina ay biglang nawala. Sige. Kita na lang tayo kapag nagpunta ako sa mall. Siya nga pala, hindi ako palagi doon ha. Hindi mo ko palagi makikita. Pagpo-focus ako sa mga trabaho ko sa kabilang building kaya madalang ko mabibisita ang mall. Ingat ka. Huwag kang habol ng habol sa mga mandurukot ha. Okay? Sige, alis na ako. Wait, yung sundo mo, wala kang kotse, magtataksi ka na lang ba? Ngunit tango na lang ang isinagot ng binata. Isang oras nang wala si Donnie sa bahay niya, ngunit ito pa rin ang laman ng isipan niya. Biling baliktad siya sa kanyang kama. Hindi niya alam kung bakit ibang nararamdaman niya. Napatayo siya at lumapit sa mini-fridge niya. Napailing siya na makitang wala na palang laman yun. Kinuha niya ang wallet at susi ng bahay. Naisipan niya lumabas muna. Kahit na pasado 10:00 na ng gabi, alam niyang may 24 hours sa convenience store doon sa kabilang kanto, kaya pupunta siya doon para bumili. Laking gulat niya nang pagbukas niya ng gate. Nakita niya doon si Donnie sa labas. Nakatayo lang at palakad-lakad. Ano pang ginagawa mo dito? Super gabi na. Ikaw, saan ka pupunta? Late na ha? Tanong nito. Ako yung nagtanong tapos tanong din ang isasagot mo. Sabi niya habang nagpapatuloy sa paglalakad. Sinundan siya nito hanggang sa convenience store. Bumili sila ng mga makakain at pagkatapos ay umalis din agad sila. Kitang-kita niya ang pag-alala nito sa kanya. Next time, bumili ka na bago ka umuwi. Huwag yung gabi na, lalabas ka pa para bumili. Donnie, matagal ko nang ginagawa to. 3 years na ako nabubuhay ng ganito. Huwag mo na ako alalahanin. Ngayon sobrang gabi na, wala ka nang makukuhang taxi. Sige na, sa bahay ka na. Nakita niya ang pagkasigla sa mga mata nito. Promise, babe ako. Itinaas pa nito ang kamay. Doon na nga niya ito pinatulog at nakita niyang napakabait naman ito habang nasa sahig. Samantalang siya ay nasa kama. Bago siya matulog ng tuluyan, ay nakita niyang hirap ang binata. Hindi ito sanay na sa sahig na tutulog, kaya hindi rin niya ito natiis at pinahiga niya ito sa kama. Iniharang lang niya mga unan sa gitna nila bago sila pareho nahiga. Kinabukasan, nagising siya na kayakap na ito sa kanya. Agad niya itong naitulak at nagbangon na siya para maligo at pumasok sa trabaho. Simula na magtrabaho siya sa mall, inilipat ni Don ang opisina niya sa 4th floor ng mall na yon at wala itong ginawa kundi ang tignan ng kalagayan niya. Marami ang natuwa dahil sa mga nangyari at marami ang nagpapasalamat sa kanya. Hanggang isang araw, nakita siya na mag-inang stepmom niya at ng anak nito na naglilinis sa lobby ng mall habang ang mga ito ay namimili sa isang department store. Ma, nakikita mo ba nakikita ko? Si Princess yon. Itinuro pa siya ng babae. Oo nga no, ang walang hiya. Hindi niya alam na ilang beses nang nasugod ang daddy niya sa ospital pero wala siya na itutulong. Tara, lapitan natin. Naglakad ang dalawa palabas ng store at lumapit sa kanya. Sinipa pa ng mga ito ang cart na may laman tubig dahil nagmamap siya ng mga oras na yon. Ano bang problema niyo? Galit niyang tanong at natigilan siya na makilala ang dalawa. Nandito ka lang pala. Hindi mo ba alam na ilang beses naming dinala ang daddy mo sa ospital? Ang laki ng problema sa kumpanya ng daddy mo. Tapos ikaw, naati mong maglinis dito? Anong klaseng anak ka ba, Princess? Yan bang itinuro sa'yo ng ina mo? Galit na tanong ng ginang. Bakit? Hindi ba kayo nga nagsulusol kay daddy na paalisin ako sa mansyon? O bakit? Pagod na kayo kay daddy ngayon dahil may problema na siya sa negosyo, ganun ba? May sakit na siya? Kaya kayo, gusto na siyang iwan? Akala niyo hindi ko alam ang mga kasalanan ninyo kay daddy? Darating din yung oras na babawian kayo sa mga ginagawa ninyo. Yun lang ang sinabi niya at maya-maya ay may dumating na mga security guard. Bakit Miss Princess? Ginugulo ka ba nila? Tanong pa ng isa sa mga lalaki. Oo, kung pwede sana, paalisin na ninyo sila.
Inaabala nila ako sa trabaho ko. Utos niya sa mga gwardya. Narinig niyo naman, di ba? Umalis na kayo o kailangan ko pa kayong ipadampot sa pulis. Hindi na nagsalita ang mag-ina. Nagtataka sila kung bakit sinusunod siya ng mga security guard. Grabe, jowa niya siguro ang mga yun. Sabi pa ng stepsister niyang si Waynona. Anak, tama lang yun. Bagay siya sa gwardya. Samantalang ikaw, si Mr. Donnie Fabrier ang mapapangasawa mo. Heto na't invited tayo sa big event niya sa susunod na araw. Ilo-launch ng bagong business sila kasamang iyong papa. Pumayag ng lola niya na maging business partner sila. Kaya sulit ang paghihirap natin. Kaya halika na. Pumili na tayo ng magandang gown na susuotin mo para sa gabing yun. Mama, paano mo nasabing akong pakakasalan ni Donnie? May sabi-sabi na may nililigawan na siya. Ano ka ba? Dinig na dinig kong pag-uusap nila ng papa mo. Papayag lamang si Doña Martina kung papayag ang papa mo na ipakasal ka. Dinig na dinig ko yun. At syempre, payag kami. Kaya tara na. Sabi pa ng madrasta niya habang nakikita niya naghihilahan ng dalawa pabalik sa department store. Kinagabihan, nagulat na lang siya nang pauwi na siya ay hinila pa siya ni Donnie pasakay ng VIP elevator. Ano ka ba? Baka mamaya may makakita sa atin dito. Baka ano pang isipin nila? Bakit na ba ako nihila dito? Pilit niyang binibitaw ang kamay niya na hawak ng binata. Ngunit mas pinahigpit ito ang pag-holding hands. Ikaw kasi masyado mo akong pinapamiss sa'yo. Malayo ba masyadong office ko? Hindi mo man lang ako madalaw. Bukas titingnan ko ang opisina ng housekeeping. Baka may bakanting room pa at lilipat na ako doon. O kaya ipopromote ka supervisor mo at ako nang papalit sa kanya. Buti pa siya maraming oras sa kausap ka. Samantalang lang ako na boyfriend mo madalang pa sa patak ng ulan. May tampo nitong sabi. Ikaw talaga para kang bata. At saka kasama ko naman palagi si Snowman kaya hindi kita nakakalimutan. Nakangiti niyang tinapunan ng tingin ng stop toy na ginawa pa niyang keychain sa bag niya. Kainis, kinumpara pa ako sa isang laruan. Bulong ng binata. Nagulat siya nang isandali siya nito sa pader. Pinakatitigan ang mga mata niya at marahang bumaba ang mukha nito patungo sa labi niya. Kinakabahang nanlalaki ang mga mata niya. Pinindot pa nito ang boton para hindi bumukas ang pintuan. Saka siya maring hinalikan sa kanyang mga labi. Halik na tinugon naman niya dahil ganun din ang nararamdaman niya para sa binata. Nang magbukas ang pinto ng elevator, para na siyang tulala. Sunod-sunuran sa binata hanggang sa makapasok sila sa opisina nito. Umupo ka nga muna. Ngayon ka lang ba nahalikan sa buong buhay mo? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Siya naman marahan tumatango. Oo naman. Ano bang akala mo sa akin? Nakikipaghalikan kung kani-kanino? Galit niyan tanong sa lalaki. Oh, kalma ka lang. Ikaw talaga. So you mean akong unang boyfriend? O di kung ganun. Thank you. Kasi ako palang first kiss mo. Napapangiting sabi pa nito sabay kuha sa kamay niya. Salamat, princess. Kasi hinintay mo ko. Biglang bawi siya sa kamay niya. Anong hinintay? Hindi kaya. Wala lang talaga akong oras sa mga lalaki noon pa. Ikaw lang tong makulit At saka yung lola mo. Okay na rin kasi nagbago ka na. Pakunwari niyan sabi sa binata. Ang totoo ay ayaw lang niyan lumaki ang ulo nito. Pero ang totoo ay nahulog na ang puso niya sa binata. Kaya hinayaan niya itong halikan siya. Oh siya, Miss Princess, denial. Hinaplos pa nitong ilong niya. Yung dating masungit at palaging salubong ang mga kilay ay napaka-cold na lalaki. Ngayon ay ubod ng lambing na labis niyang ikinatutuwa. Tapos nakita niya itong may kinuhang malaking kahon. Binili ko to para sa'yo. May surprise kami ni Lola sa'yo. Sa big night event, gaganapin sa isang gabi. Susunduin kita sa bahay mo. Sabay tayong pumunta doon, okay? Ha? Nakakahiya naman. Hindi ako sanay na makihalubilo sa mga elite people. Princess, palagi kayang mga elite people ang kahalubilo mo. Si Lola ako at yung mga taong respetado. Hindi dahil sa katayuan nila sa buhay ang tunay na elite. Para sa akin kahit ano pang antas ng tao, nagagawa mo silang harapin at pakitunguhan na maayos. At para sa akin, yun ang tunay na mayaman. At ikaw yun. Saka siya nito niyakap at hinaplos ang kanyang likod. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili. Lumaki naman siya sa mayamang pamilya. Pero sa loob ng 3 taon niyang pamumuhay na simple, tila ba nakalimutan na rin niyang pinalaki siyang may pilak na kutsara sa bibig. Dumating ang big night na sinasabi ni Lola Martina.
Masaya ito na makita siyang dumating sa venue suot ang mamahaling gown na gawa pa ng sikat na designer. Kilala ang gown na yon bilang pinakamahal na kasuotan sa France na nagkakahalaga ng $1 billion. Ngunit hindi niya alam ang tungkol doon. Lahat ng mga tao ay nakatingin sa kanya dahil sikat ang gown na suot niya. Malapit na siya mailang nang lapitan siya ni Lola Martina. Nagbeso sila. Lola, nasan po si Donnie? Sabi kasi niya susunduin niya ako pero driver po sumundo sa akin. Magalang niyang tanong. Nako iha, pasensya ka na. Bigla kasing may importanteng tao siyang kinausap. Pero hindi na bale. Halika na sa may VIP table kung saan kanya gustong makita. Ngunit bago pa siya masamahan ng matanda, inagaw ng isang lalaki ang atensyon nito dahil sa isa ring mahalagang sasabihin. Hindi na nagawang makapagpaalam ng matanda sa kanya. Nang pupunta na siya sa upuang inilaan para sa kanya ni Donnie, nagulat siyang umupo doon ang madrasta niya at anak nito. Nakataas pang isang kilay na makita siya. Hindi na niya pinansin bagkus ay tumayo siya sa isang table na walang upuan. Nang may dumaang waiter, kumuha siya ng isang baso ng wine at saka ininom muna yon. Nagulat siya nang bigla yung agawin ng isang kamay. Ang lakas naman ng loob mong magpunta pa sa lugar na ito, princess. Mapapahiya ka lang dito. Sabi ni Waynona. At nagsuot ka pa ng isang imitation na damit? Hindi mo ba alam na ubod ng mahal ng gown na yan? At nag-iisa lang yan sa buong France. Paano mo mabibili yan? Kaya siguradong imitation ang suot mong damit Sabat pa ng stepmom niya. Tita, imposible ang sinasabi mo. Bigay ito ni... Natigilan siya nang buhusan siya ni Waynona ng wine mula sa hawak nitong baso. Waynona! Wala ka talagang breeding. Anak mayaman ka nga pero asal squatter ka. Marin yan sabi. Ngunit mahina dahil ayaw niyang siya pang maging dahilan ng pagkasira ng big night na yon. Tatalikod na sana siya para layuan ang mga ito. Ngunit sinabunutan pa siya ni Waynona at tumulong pang ina nito. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Napasigaw na siya. Umagaw ng atensyon ang kanilang eksena sa maraming bisita. Dapat ka nang umalis dito. Hindi mo lugar to. Get out! Guard! Tumawag pa ng guard si Waynona sa pag-aakalang paalisin siya. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Doña Martina. Ano kasi, Doña Martina? Matagal na siyang itinakwil ng asawa ko. Hindi na siya miyembro ng aming pamilya kaya pinaalis namin siya. Hindi ko nga ho alam kung paano niya nalaman ng event na ito. Bitawan niyo siya. Utos ng matanda, ngunit hindi sumunod si Waynona. Pilit pa rin siyang hinihila palabas. Stop it! Sigaw ng boses si Donnie. Nagulat ang lahat dahil sa biglang pagdating ng nag-iisang tagapagmana ng Flavier Corporation. Sir Donnie, siya nang gugulo sa engagement party natin. Maarteng sabi ni Waynona. Tapos bumitiw sa kanya at sinalubong ang binata. Ngunit nilampasan lang ito ni Donnie at dumiretso sa kanya. Okay ka lang ba, princess? Nagulong ayos mo at nabasa ang damit mo. Nag-aalalang sabi ng binata. Okay lang yan. Peke naman ang suot niya. Imitation para lang magpapansin sa lahat. Umalis ka na nga rito. Tumigil kayo. Hindi aalis si princess dahil siya lang ang pakakasalan ko, wala nang iba. Matapang na sabi ni Donnie sa lahat. Agad nang umingay ang buong grand ballroom. Totoo ba ito, Mr. Donnie? Anong buong akala ko'y kinausap mo ng asawa ko para pakasalan si Waynona? Nagkakamali ka lang siguro. Hindi siya nagkakamali, Margarita. Si Princess na anak ko ang siyang pakakasalan ni Donnie. Kinausap na nila ako ni Doña Martina at alam ko na rin ang lahat ng kabulastugan mo. Sabi ng kanyang ama na naroon na rin pala. Papa, narito na po pala kayo. Nilapitan niyang ama at niyakap. Oo anak. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit na naging bulag ako sa pagmamahal sa kanila at ikaw ang tinalikuran ko, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Sorry anak, sana'y mapatawad mo pa rin ako. Madamdaming sabi ni Ginoong Gustavo. Anong ibig mo sabihin, Gustavo? Hindi ako makapaniwalang ginagawa mo sa akin to. Tama ka na. Kayo ng anak mo, Margarita. Kayong umabuso sa amin. Pinagkatiwalaan kita pero si Doña Martina pa mismo nakaalam ng lahat ng mga ginagawa mong pagnanakaw sa kumpanya ko at nagawa mo pang ibigay sa lalaki mo. Lumayas kayo sa buhay namin mula ngayon. Pagbabayaran niyo lahat ng to. Maya-maya ay dumating ang mga pulis para hulihin sila mag-ina. Sumama kayo sa amin. Doon na kayo magpaliwanag sa presinto.
Bakit? Anong kasalanan namin? Sigaw na mag-ina. Pagnanakaw sa kumpanya ni Mr. Gustavo at marami pang ibang kasong isasampa sa inyo. Sagot ng mga pulis at sapilitan silang isinama. Sandali lang! Wala kaming kasalanan! Sigaw ng dalawa, ngunit hindi nagtagal ay nawala din ang mga ito sa paningin niya. Nalulungkot siya sa sinapit ng mga ito. Iha, ituloy na natin ang kasiyahan at engagement ninyo ng apo ko. Hayaan mo na mga yon. Ganyan talaga ang sasapitin ng mga taong ganid sa lahat ng bagay na hindi naman sa kanila. Sabi pa ni Doña Martina, inaya siya ng mga ito at ng gabing yun, naging opisyal na siyang fiancé ni Donnie. Makalipas ng 1 buwang paghahanda, agad na nilang idinaos ang kanilang kasal. Hindi na makapaghintay pa si Donnie na makasama siya. My princess, ikaw ang langit ko, alam mo ba yun? Tanong nito habang nasa harap na sila ng altar. Kinuha nito ang pagkakataong magsalita at patawanin ng lahat ng tao sa loob ng simbahan. Grabe ka. Natatawa niyang sagot. Wait, hindi pa ako tapos. Alam mo ba kung bakit? Kasi simula na makakilala kita, natikman kong iba't ibang klase ng ulap. Maya-maya ay nag-flash ang isang video na napapanood ng lahat mula sa malaking TV monitor na nasa likod ng pari. Ipinakita doon ang mga senaryo nung unang tinamaan ng sapatos niya ang mukha nito at yung oras na sinipa niyang binata sa mukha at pati na yung oras na binato niya ng babasaging bagay ang TV sa opisina ng binata. Hindi niya akalaing lahat yon ay nakarecord sa CCTV at ngayon ay nasaksihan ng lahat. Marami ang nagulat at nagtawanan dahil sa kakaibang palabas na nakita nila. Ano ka ba, nakakahiya? Nalaman tuloy ng daddy ko na binubugbog kita. Napatakip sa bibig ang 2 palad niya na nababalutan ng puting guwantes. Kahit na sabihin pa ng lahat na nakakatawa mga tagpong yan, kung alam mo lang, ang mga pangyayaring yan ang lumusaw sa puso ko na babalot ng yelo. Hindi na ako si Snowman ngayon. Ako na si Fireman kasi nagiinit ako sa tuwing katabi kita. Kaya hindi na ako makapaghintay na makasama ka sa honeymoon natin. Malakas sa sabi ng binata. Nagulat ang lahat ang bigla siya nitong sunggaban ng mariing halik sa mga labi. Teka lang muna, Mr. Donnie Flavier. Hindi ko pa sinasabi na kiss the bride. Hindi niyo pa nga nasusot ang singsing. Gulat na sabi ng pari. Nagtawanan na naman ang lahat dahil doon. Napuno ng saya at tuwa ang mga puso ng lahat ng tao. Hindi makapaniwala ang lahat na ang dating masungit at cold na CEO ngayon ay nakalilikha na ng isang masaya at nakakatawang senaryo. Doon na rin natapos ang kanilang kasal. Lahat ay natutuwa sa malaking pagbabago ng isang Donnie Flavier. Nagtuloy na sila sa hotel matapos silang makipagsaya sa lahat ng kanilang bisita dahil kinabukasan, lilipad sila patungong Milan. Naroon ang ate ni Donnie na gusto siyang makilala. Yes! Bulalas ng asawa niya pagpasok pa lang nila sa loob ng hotel room nila. Bakit? Sobrang saya mo naman, ang OA ha? Natatawa niyang puna sa asawa. Hindi niya alam, excited din naman siya. Pero sa kanilang dalawa, siya yung chill lang at ang asawa ang parabang bata. Sobrang clingy din sa kanya. Ang saya ko kasi sa wakas, masasolo na kita. Sa wakas, mahahawakan na kita. Siguro naman Han, papayag ka na. Tanong pa nito habang namumula at kilig na kilig. Pinag-uumpog na nito ang 2 hintuturo. Nakaramdam siya ng hiya at pamumula alam na niyang ibig sabihin ng asawa. Sige, mag-shower lang ako ha, dito ka lang. Ngunit laking gulat niya nang nasa loob na siya, sumunod itong bigla at saka isinara ang pintuan. Honey, mas okay yata kung sabay tayo maliligo. Okay lang ba sa'yo? Kumindat pa ito sa kanya. Suntok, gusto mo? Sinugod niya ito ngunit mabilis siya nailaga ng asawa at saka siya niyakap at hinalikan sa mga labi. Sa sobrang likod nila, nabangga ng likod niya ang pihitan ng shower at bumukas yun. Kaya kapwa sila nabasa. Sa isang iglap ay naialis na nila ang kanilang mga saplot. Doon ay magkayakap silang naligo sa ilalim ng shower. Habang ang binata ay ginagawa ang mga bagay na alam nitong makapagbibigay ligaya sa kanilang pareho. Doon nila ginawa sa loob ng malaking banyo ang kanilang unang honeymoon. Pag-iisa na kapwa nila nagustuhan. Maligayang maligaya sila ng mga oras na yon dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Makalipas pang muli ang 5 buwan,
Bumalik sila ng bansa na malaki ng kanyang tiyan. Siya ay 4 na buwan ang nagdadalang tao. Mabuti naman at bumalik na kayo. Miss na miss ko na kayo at sabik na ako makita ang baby ninyo. Masayang sabi ni Ginang Martina nang makita siyang maumbok na ang tiyan. Kasama nito ang daddy niya na salubungin sila kanina sa airport. Lola naman, matagal mo pa makikita si baby. 4 months pa lang siya. Pero ito po yung ibabalita ko sa iyo. Masayang sabi ni Donnie. Honey, sige na nga, ikaw na magsabi. Total, kagabi ka pa excited. Hindi pa tayo nakakasakay sa eroplano, hindi ka na mapakali kung paano sasabihin kina Lola ang lahat. Ano ba yon? Sabihin niyo na. Excited ding utos sa matanda. Lola, not 1, but 2 baby. Sabi ng asawa niya. Ha? Kampal bang ipinagbubuntis mo? Tanong pa ng matanda. Yes, Dad and Lola. Kaya po, hintay lang at mapupuno ng 2 makukulit ang buong mansyon. Masaya niyang sagot sa ama. Niyakap siyang maigi ni Doña Martina. Simula nga noon ay inangatan siyang maigi ng lahat at mas lalo niyang nadama ang wagas at tunay na pag-ibig ng kanyang asawa. Naisip niyang tunay niyang kasabihang huwag kang maghangad ng labis at ibibigay sa iyong higit pa sa iyong inaakala. Hindi niya akalaing makakatagpo siya ng isang mabuting lalaki at lola na mapagmahal. Lubos niyang ipinagpapasalamat sa Diyos maging ang mga paparating nilang mga anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!